Nawawalang rebulto ng tribal leader na may hawak na Santo Niño, patuloy na pinaghahanap. 3 individual nasagip ng pulis matapos mahirapang lumangoy sa isla ng Boracay. Rank 1 most wanted person sa Kalibo, arestado sa 5 kasong sexual offenses. Sir Optimist Week 2026, sinimula na sa pamamagitan ng motorcade. 7 LGU sa Aklan, kinilala sa SWM at EPR Summit 2026. 75 mag-aaral sa Vivo Integrated School nakabinipisyo sa Project Coco ng DNR Benro Aklan. Public Works Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos, personal na tinungo ang flood control structures sa Paumbong at Tagunay, Bulacan. Lagpas 36,000 na mga kabataan sa Capiz na bakunahan na kontra tigdas at rubella. Mga kabataang leader, hinubog ukol sa parliamentary procedure, second seminar workshop isinagawa. 62 pamilya sa Bacolor tumanggap ng ayuda mula sa pamalaan, Pangulong Bongbong Marcos, personal na binisita ang mga apektado ng habagat at bagyo. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan. Sa mga Kalibukibol subscribers at mga Aklanin sa buong mundo, ito ang Kalibukibol News. Sabay tayong napapanood sa Kalibukibol TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito mabalitang aming nakalap ngayong araw, August 25, 2026. Patuloy sa ngayon ang paghahanap ng nawawalang rebulto ng tribal leader na may hawak ng Santo Niño. Asan na ang rebulto ng tribal leader na may hawak na imahe ni Senior Santo Niño na nakalagay sa ibabaw ng aloha? Ito ang tanong ni Sangguniang Bayan member Raymar Ribaldo. Pero mga pumuhuyo nga makakita karon ay ana ron nga andang kusuyon no. Agod o andang nga ituro nga hara iimaw. Agod ikauli naton iya sa Banat Kalibo. Hoping praying na makita sa mas temprano. Hinahanap ngayon ang isang konkretong rebulto ng ati o tribal leader na may hawak na imahe ng Senior Santo Niño na dating nakalagay sa ibabaw ng aloha sa Kalibo, Aklan. Sa eksklusibong panayam ng Kalibo Cable News, kay Kalibo Sangguniang Bayan member Honorable Raymar Ribaldo, mula pa noong 2022 ay sinubukan ng matukoy kung nasaan ang nasabing rebulto, ngunit hanggang ngayon ay wala pang malinaw na impormasyon sa kinalalagyan nito. Dahil niya sabi ko, ma'am, nga nagpaway sa politika, insakto man 2022, nakabalik ako, pangapat nga sesyon namon sa Sangguniang Bayan, nagpasa ako to solusyon nga kung pwede, nayo ko kay Mayor Juris Sokro, nga ibalik ro ato nga tribe leader dahil nagtaoron simbolo pagpanagang sakuna sa atong Banat Kalibo. Ginayunan mataton ni Mayor gin copy partners katong Municipal Engineering Office sa pagdumagan ni Engineer Ami Francisco. Apang sanda ka akong rason katong pagubait aloha gindaga tong imahe nga to ratong rebulto sa dam site kuno. Nagbuling man ko kato supervise o usoy kon matuod no. May anda katong solusyon no ni Engineer Francisco maman kato nga tourism officer si Rhea Rosemary nga kung hindi giban makita ay maobra lang replika human ipatindog karon sa may plazoleta para i-elevate yung mga pedestal agad makita sa kayo. Ako siya nalipatan ko dahil na akong plano o akong resolusyon dahil matsawa gid ananda pagtayo pangod. Apang ginaklaro ko ra dahil yung mga media nga nagpangutana ay direkta kakon. So moro noon pasayaman ako kinyo sa cable nga naka-interview man kamo agad masabat ko ra kaysa abi basikon hambaw nanda nga ro isda pilang beses sa bawan no. So pasayama gid ako dahil ginausoy ra pakilaya nga icon da itatong banwa.
Inilagay ang ribulto matapos ang pananalasa ng Bagyong Frank, kasunod na mungkahi mula sa ilang religious group at Municipal Tourism Office ng Kalibo. So, natawo rayon ro, doon yung tribe leader or yung ate nga leader it mga ate nga bayaw it Senior Santo Niño, no? Nga kung katon ay harat si Santo Niño. So, aton nga ginatuo nga na makagagahom magdagtaot milagro katon. Ginhingabot gid datot 2008 bago mag-end it December. Gintakod agod in preparation it 2009 nga tetihan ay gatindugon do yung nga revolto it sang ka tribe leader gabayaw kay Santo Niño. Dagdag pa ni SB Rebaldo, maging ang engineer department ng munisipyo ay wala ring impormasyon kung saan dinala o itinago ang ribulto. Iginiit ni SB Rebaldo ang pangangailangan ng maayos na sistema sa pagmomonitor at pag-iingat sa mga kagamitang pinondohan ng lokal na pamalaan. Samantala, may natanggap na impormasyon ang opisyal tungkol sa isang kahalintulad ng ribulto na nakita umano sa isang bayan sa kanurang bahagi ng Aklan at patuloy pa itong biniberipika. Nakabato na ko impormasyon through sa messenger nga wa tama na to pagdaga sa dam site kundi may gindeliveran ta sanda nga banwa nga nagpangayo no o gintao ko administrasyon kato ko nagbukas ka akong administrasyon. So nag-usuyagi ako contact sa yung Sangkabanwa kung pwede at nanaro do lugar nga una kuno sa sangka lugar ay nakikita matawo. So padayon pa makaroon pag-usisa kung igtugid man. Kung igtugid man ay siguro ay ato na kung doon hinyoon doon ay sayod ako nga wa man ba't kasugatan doon ay hindi man pwede ron nga idonar nanda ko Banwa at Kalibo ito sa sangka lugar dahil himo to para sa Kalibo. Kabay paano ro impormasyon nga na ako nga habaton ay patuod man ipalo pagod nabuan man ako tunok nga makita pa kisa number 1 abi kung magpaobra at uman ay hindi na ako masayran kung buhi pero sculptor nga to nga nagobra. Agpangaywa kung pila no kantidad makaron hoping praying nga makita sa mas temprano. Era Briones, Kalibo Cable News. Tatlong individual na sagip ng pulis matapos mahirapang lumangoy sa isla ng Boracay. Madidal sa balita nga, si Jeron Rosales. Sa kabila ng malakas na alon, agad na lumisponde ang mga tauhan ng Malay Municipal Police Station matapos mahirapan na lumangoy ang tatlong individual sa isla ng Boracay. Nasagip ng mga tauhan ng Malay Municipal Police Station ang tatlong individual na nahirapang lumangoy dahil sa malakas na alon sa front beach sa isla ng Boracay. Habang naka-duty sa lugar, agad na lumisponde sina Patrolman Marco Bulido at Patrolman James Tandoy matapos mapansin ang tatlong naliligo na humihingi ng saklolo. Nakipag-ugnayan ng mga pulis sa nakatalagang lifeguard at isang paddleboarder dahilan upang matagumpay na mailigtas at maihatid sa ligtas na bahagi ng dalampasigan ang tatlong individual. Muling pinaalalahanan ang publiko na maging maingat sa paglangoy lalo na kapag malakas ang alon at masama ang kondisyon ng dagat. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Nakakulong na ang 32 anyos na lalaki matapos maaresto sa Kalibo, kaugnay ng 3 kaso ng statutory rape at 2 kaso ng sexual assault. Madidal sa balitang yan, si Liza Rosales. Inaresto na ang isang 32 anyos na lalaki na kabilang sa top most wanted persons in Aklan matapos siyang maharap sa 3 kaso ng statutory rape at 2 kaso ng sexual assault. Naaresto ang isang 32 anyos na lalaki na itinuturing na rank 8 most wanted person sa provincial level at rank 1 sa municipal level sa Kalibo, Aklan. Nahuli ang akusado bandang alas 12 ng tanghali nitong Lunes, Agosto 24 sa Toting Reyes Street, Kalibo. Isinagawa ng Kalibo Municipal Police Station ang operasyon matapos makatanggap ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Branch 3 sa Kalibo. Nahaharap ang lalaki sa 3 counts ng statutory rape at 2 counts ng sexual assault.
walang inirekomendang piyansa sa 3 statutory rape cases. Samantala, itinakda naman sa 120,000 pesos bawat kaso ang inirekomendang piyansa para sa 2 sexual assault cases. Kasalukuyang nasa lock-up cell ng Kalibo MPS ang akusado habang hinihintay ang susunod na proseso kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Nalaisa Resoles, Kalibo Cable News. Sinimulan na nitong August 24 ang Sir Optimist Week 2026 sa pamamagitan ng motorcade sa bayan ng Kalibo. Happy Sir Optimist Week from SI Kalibo and SIK Lumina! Sinimulan nitong August 24 ang Sir Optimist Week 2026 sa pamamagitan ng motorcade sa bayan ng Kalibo. Ito ay isang linggong programa na magtatapos sa August 30 kung saan naglalayong pag-isahin ang mga kababaihan sa serbisyo, advokasya, wellness, partnership at fellowship. Pinangunahan ang naturang aktibidad ng Joint Motorcade ng Sir Optimist International of Kalibo, a Foundation Incorporated, at Sir Optimist International of Kalibo, Lumina, upang mas mailapit sa komunidad ang presensya at mga advokasya ng organisasyon. Susundan ito ng joint yoga session kasama si DDE Christine Palomar na nakatuon sa kalagahan ng wellness, self-care at pangangalaga sa kalusugan at kapakanan ng mga kababaihan. Bahagi rin ng programa ang serye ng courtesy calls sa mga ahensya ng pamahalaan at mga institusyong pang-akademiko upang palakasin ang mga partnership at pagtutulungan. Layunin ng programa na pagsamahin ang edukasyon, agrikultura, skills development at economic empowerment upang makalika ng mas maraming oportunidad para sa mga kababaihan at batang babae. Isa rin sa mga tampok ng Sir Optimist Week ang muling paglulunsad ng Usapang Babae, ang lokal na talk show ng SI Kalibo sa pakikipagtulungan ng Kalibo Cable Television Network. Sa pamamagitan nito, nais ng organisasyon na mas mapalawak ang naaabot na audience at may pakilala ang kanilang mga programa at advokasya habang nagbibigay ng espasyo para sa mga usaping may kinalaman sa kababaihan. Samantala, magtatapos ang celebration sa joint-sponsored mass ng SI Kalibo at SI Kalibo Lumina para sa yumaong si Mariquita Castelo na susundan ng fellowship dinner para sa mga miyembro. Layunin ng Sir Optimist Week 2026 na ipakita na sa pagkakaisa ng mga kababaihan, mas napapalakas ang partnership at advokasya at mas nagiging posible ang makabuluhang pagbabago sa komunidad. Era Gibriones, Kalibo Cable News. 7 local government units sa Aklan kinilala sa SWM at EPR Summit 2026. May details sa balitang yan, si Andy Narce. 7 local government unit mula sa Aklan ang kinilala ng Environmental Management Bureau Region 6 dahil sa kanilang mahusay na pagpapatupad ng solid waste management programs. Iginawad ang mga parangal sa ginanap na Solid Waste Management at Extended Producer Responsibility Summit 2026 sa Iloilo City noong August 19 na naglalayong kilalanin ang mga LGU na may mahusay na programa at pagpapatupad ng mga hakbang para sa pangangalaga ng kapaligiran. Kabilang sa mga tumanggap ng pagkilala mula sa Aklan ang mga munisipalidad ng Buruanga, Nabas, Tangalan, Banga, New Washington, Numancia at Ibahay. Kinilala ang mga LGU dahil sa kanilang pagsunod sa pagsumite ng Solid Waste Management Self-Compliance Monitoring and Auditing Report para sa taong 2024 to 2026, gayon din sa pagsasara ng mga iligal na tambakan, wastong pagtatapon ng basura sa sanitary landfill facilities at aktibong monitoring sa paglilipat ng solid waste. Kabilang din sa pamantayan ang maayos at aktibong paggamit ng mga kagamitan at pasilidad para sa solid waste management na ipinagkaloob ng Environmental Management Bureau Region 6. Sa kabuuan, 50 LGU sa Western Visayas ang kinilala sa nasabing pagtitipon dahil sa kanilang kontribusyon sa mas maayos at responsableng pamamahala ng basura. Layunin ng summit na higit pang palakasin ang ugnayan ng mga lokal na pamahalaan, environmental agencies at mga katuwang mula sa pribadong sektor upang maisulong ang mas epesyente at napapanatiling pangangalaga sa kapaligiran sa buong Region 6. Andy Narce, Kalibo Cable News. Hinubog ukol sa parliamentary procedure ang mga kabataang leader sa pamamagitan ng second seminar workshop. May details sa balitang yan, si Nika Bautista.
Patuloy na pinatitibay ang kakayahan ng mga kabataang leader sa pamamagitan ng Second Kalibo Seminar Workshop on Parliamentary Procedure na ginanap sa New Municipal Building, Kalibo Aklan nitong August 22 hanggang 23, 2026. Nagsimula ang inisyatibang ito noong December 2023 bilang First Kalibo Skills Competition on Parliamentary Procedure. Ang matagumpay na pagsasagawa ng gawain ay bunga ng pagtutulungan ng Department of Education Districts of Kalibo 1 and 2 kasama si Mayor Jury Sucro, SB Mat Aaron Peren Guzman, Movement of Gratitude at JJC Aklan. Nakilahok ang mga kinatawan mula sa 10 paaralan na kinabibilangan ng Aklan National High School for Arts and Trades, Regional Science High School for Region 6, Wadeford School, Pook Integrated School, St. Gabriel College, Aklan Catholic College, Northwestern Visayan Colleges, Infant Jesus Academy, Linabuan Norte National High School at Kalibo Integrated Special Education Center. Sa loob ng 2 araw, higit pa sa pag-alam sa mga patakaran, natutunan nilang itaguyod ang katarungan, pananagutan, paggalang sa magkakaibang pananaw, at aktibong pakikilahok sa paggawa ng mga desisyon. Inihanda rin sa nasabing aktibidad ang darating na Parliamentary Procedure Skills Competition na isasagawa sa huling bahagi ng taong 2026. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Public Works Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos personal na tinungo ang flood control structures sa Paumbong at Hagunoy, Bulacan. May dida sa balitang yan, si Jeron Rosales. Personal na tinungo ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang mga bayan ng Paumbong at Hagunoy, Bulacan upang alamin ang kalagayan ng mga lugar na matagal nang nakakaranas ng pagbaha. Ayon kay Secretary Dizon, direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing prioridad ang pagkukumpuni sa mga sirang flood control structures sa lalawigan. Kabilang sa mga agarang hakbang ang pagsasara sa mga butas na flood control structures habang magsasagawa rin ng pag-aaral kasama ang mga eksperto upang makabuo ng pangmatagalang solusyon sa problema ng pagbaha. Layunin nito na babawasan ang epekto ng baha at maibsan ang matagal nang suliranin ng mga residente sa Bulacan. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Umabot na sa lagpas 36,000 na mga bata ang nabakunahan kontra tigdas at rubella sa Capiz. Ayon sa Capiz Provincial Health Office, nasa 53% ang accomplishment rate ng measles rubella supplemental immunization activity sa lalawigan. May dida sa balitang yan, si Mary Ann Salis. Umabot na sa 53% ang accomplishment rate ng measles rubella supplemental immunization activity sa probinsya ng Capiz batay sa pinakabagong datos ng Provincial Health Office. Ayon sa inilabas na Vaccination Accomplishment Report ng Capiz Provincial Health Office, nasa 36,391 na bata na edad 6 hanggang 59 na buwan ang nabakunahan na. Pinakamataas ang vaccination accomplishment sa sapian na nakapagtala ng 63.85%. Sinundan ng DAO na may 63.56% at Panitaan na may 59.98%. Kasunod ang Kuartero na may 58.07%, Maayo na may 57.02%, Sigma na may 56.59%, Dumaraw na may 56.85%, Dumalag na may 55.27%, Panay na may 55.06% at President Roxas na may 54.28%. Samantala,
Nakapagtala ang Rojas City ng 52.23%, Haminda na 51.01% at Ibisan na 49.51%. Nasa ibaba naman ng 50% ang Pontevedra na may 47.59%, Pilar na may 46.96%, Mambusaw na may 46.59% at Tapaz na may 44.54%. Patuloy ang kampanya ng mga health worker para mapataas pa ang vaccination coverage at matiyak na mas maraming batang Kapisnon ang maprotektahan laban sa tigdas at rubela. Magpapatuloy ang vaccination activity hanggang Agosto 28, 2026 kaya hinihikayat ang mga magulang at tagapag-alaga na pabakunahan ang kanilang mga anak. Mula dito sa lalawigan ng Capiz, Mary Ann Solis, Kalibo Cable News. Nakolektang wild links ng mga mag-aaral, papalitan ng school supplies ng Penro Aklan, 75 na estudyante nakabinipisyo sa bayan ng Tangalan. May detalye sa balitang yan, si Nika Batista. Nasa 75 mga mag-aaral, kabilang ang Indigenous Peoples Community ng Aklanan Bukidnon Tribe ng Vivo Integrated School sa Tangalan ang nakabenepisyo sa Project Coco Year 4. Proyekto ito ng DNR Penro Aklan sa pamamagitan ng Youth Desk Officers na focus sa community engagement activity kasama ang communication, education, and public awareness. Sa naturang proyekto, ang mga wildlings na nakolekta ng mga mag-aaral ay pinapalitan ng school supplies. Nika Bautista, Kalibo Cable News. 62 pamilya sa Bacolor tumanggap ng ayuda mula sa pamalaan. Pangulong Bongbong Marcos, personal na binisita ang mga apektado ng habagat at bagyo. May detalye sa balitang yan, si Jernan Rosales. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa 62 pamilyang naapektuhan ng bagyo at habagat na kasalukuyang nananatili sa evacuation center sa Barangay Kabambangan, Bacolor, Pampanga. Nasa 16 na araw nang nananatili sa evacuation center ang mga pamilya nang dumating ang Pangulo upang kamustahin ang kanilang kalagayan at tiyaking patuloy na nakakarating ang tulong ng pamahalaan. Kabilang sa ipinagkaloob na ayuda ay ang 10,000 pisong financial assistance sa ilalim ng AX program ng DSWD, family food packs at iba pang relief assistance. Samantala, sinabi rin na pamahalaan na tututukan ng pangmatagalang solusyon sa problema ng pagbaha upang maiwasan ang paulit-ulit na paglikas ng mga residente sa lugar. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito si Sarah J. Brianes at ito ang Kalibo Cable News.